Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Saan man po naroroon ang iba nating mga kaibigan na wala po sa bansang Pilipinas. Isa pong magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga po diyan sa inyong lahat. At sa oras nga po ito mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa ating Bible reading. Salamat po sa ating Panginoon at patuloy po natin inaanyayahan ang Diyos. Nagabayan niya po tayo, patnubayan, ganon din ang Banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos na atin pong binabasa. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po tatagalin pa ang aking introduction. Muli ko po kayong inaanyayahan mga kaibigan sa awit chapter 106. Ayan, purihin po ang ating Panginoon dahil nasa awit 106 na po tayo. Medyo malapit-lapit na po tayo sa kalagitnaan ng Biblia. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang pagbabasa ng aking Bible reading. Dito po sa 106, awit chapter 106. Awit tungkol sa pagsisisi ng Israel. Purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na di tumpak pawang kasamaan. Ang mga magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Ni hindi pinansin yaong pag-ibig mo na walang kapara, bagkus ang ginawa sa dagat ng tamboy, kinalaban ka pa. Sa kabila nito, gaya ng pangako, sila'y iniligtas upang ipadama na ang Panginooy dakila't malakas. Nang siya'y mag-utos, ang dagat ng tambo ay natuyong bigla. Sila'y itinawid na, ang dinaanan ay tuyo ng lupa. Sila'y iniligtas sa pagpapahirap ng mga kaaway. Iniligtas sila sa kapangyarihat lakas ng kalaban. Yaong nagsihabol, pawang nangalunod sa gitna ng dagat. Lahat sa kanila'y nilulun ng tubig, walang nakaligtas. Nang ito'y nakita niyong mga lingkod mo na bayang hinirang, sila'y naniwala sa iyong pangako at nagpuring tunay. Parang ningas kugon, ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang ang sariling hilig, ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Ang hiniling nila'y hindi itinanggi, kanilang nakamit. Ngunit pagkatapos, sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Sila ay nainggit dito kay Moises habang nasa ilang, pati kay Aaron ang banal na lingkod na kanyang hinirang. Sa ginawang ito, nagalit ang Diyos, bumuka ang lupa. Si Datat Abiram, 10 sambahayay natabo ng kusa. Sa kalagitnaan nila'y itong Diyos lumikha ng sunog, at ang masasamang kasamahan nila ay kanyang tinupok. Sa bundok Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Kanilang nilimot ang Diyos na si Yahweh, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya ay tunay na himala sa dagat ng tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog kay Yahweh si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Ang lupang pangarap na ipinangako'y kusang tinanggihan, dahilan na sila'y hindi naniwala sa pangakong tipan. Sa kanilang tulda ay nagrereklamo at nagbubulong. Ayaw nilang dinggin ang banal na tinig nitong Panginoon. Sa ginawang yaon, nagalit ang Diyos, siya ay sumumpang sila'y lilipulin. Mamamatay sila sa gitna ng ilang, sila'y ikakalat dadalhin sa bansa niyong mga hintil. Sa lugar na iyon, mamamatay sila sa pagkaalipin. Sila'y nakiisang sa Baal ng Biyor ay doon sumamba. Ang mga pagkain na handog sa patay ang pagkain nila. Sa inasal nila'y nagalit ang Diyos, naging pasyay ito dinalhan ang piste, pawang nagkamatay ang maraming tao. Sa galit ni Finis, taong nagkasala ay kanyang pinatay, kung kaya nahinto ang salot na yaon na nananalakay magmula na noon. Sa kanyang ginawa siya'y napamahal, ang ginawang ito'y di na malilimot ng mga nilalang. Sa Bukal Meriba, itong Panginoon ay kanilang ginalit dahil sa Israel nalagay sa gipit itong si Moises. Sa ginawa nila ay lubhang nasaktan ang kanyang damdamin, dahas ng salitang namulas sa bibig ay hindi mapigil. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan mga batang ito ay dinalang handog. Ang pinatay nila'y mga batang musmos, batang walang malay, para ipanghandog sa Diyos-Diyosan ng lupang Kanaan, kaya't ang lupain sa ginawa nila'y pawang nadungisan. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa, sa Diyos na si Yahweh sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang, siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Sa bansang kaaway yaong bayan niya ay ipinaubaya, sila ay nasakop at ang mga hintil ay siyang namahala. Inalipin sila at pinahirapan ng mga kaaway, pinasuko sila at pinailalim sa kapangyarihan, hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila, naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin niya tiniis ang nananambitan, dinirinig niya sa taglay na hirap kinahahabagan, dinirinig sila at inaalala dahilan sa tipan, nahabag siyang dahilan sa wagas niyang pagmamahal. Maging ang sumakop sa mga hinirang ay habag din, sapagkat si Yahweh ang siyang nagutos na iyon ang gawin. Iligtas mo kami, O Yahweh, aming Diyos, Panginoon namin, saan man naroon ang mga anak mo ay muling tipunin, upang ang pangalan mo ay pasalamat aming dakilain. Ating pupurihin itong Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mula't mula pa ay magpakailan may ating pupurihin. Purihin natin siya at hayaang ang lahat sumagot ng Amen. Purihin si Yahweh. Chapter 107. Awit ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. O magpasalamat tayo sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nananatili ang mga naligtas. Tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh sa sariling bayan. Sila ay tinipot, sama-sama, silangat, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Mayroong naglumagak sa ilang nadapo at doon nananahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw, nalubha ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Kaya dapat
namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Sa dakong madilim may nangakaupo, nabatbat ng lungkot, bilanggo sa dusa at sa kahirapan sila'y nagagapos. Ang dahilan nito, sila'y naghimagsik lumaban sa Diyos. Yaong pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. Nahirapan sila pagkat sa gawain nila'y hinagupit. Sa natamong hirap nang sila'y bumagsak ay walang lumapit. Sa gitna ng hirap sa Panginoong Diyos sila ay tumawag at dininig naman yaong kahilingan na sila'y iligtas. Sa dakong madilim sila ay hinango sa gitna ng lungkot at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Sa pag-ibig ng Diyos, siya ay marapat na pasalamatan. Sa kahangahangang pagliligtas niya sa mga hinirang, winawasak niya maging mga pinto. Nayari sa tanso, ang rihas na bakal ay nababaluktot kung kanyang mahipo. May nga nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway ang dinanas nila ay mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan, anupat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, sila ay tumatawag sa Panginoong Diyos, tinutulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang ng kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Sa lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay, ang tanging layunin, kaya naglalayag upang mga lakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahanga-hangang ginawa ni Yahweh na hindi matarok. Nang siya'y mag-utos, nagnalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba kapag maitaas. Ang sasakyang ito'y babagsak na bigla dahil sa panganib. Ang pag-asa nila ay halos mawala. Ang kanilang anyo'y parang mga lasing na pahapay-hapay, yaong siglang dati mga katangi ay di pakinabangan. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag, dininig nga sila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumatahimik din. Nang tumatahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak at sinapit nila, yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Itong Panginoon ay dapat itanyag sa gitna ng madla, dapat napurihin sa kalipunan man ng mga matanda. Nagagawa niyang tuyuin ang ilog na tulad ng ilang, maging mga batis ay nagagawa rin parang lupang tigang. Ang lupang mataba kung kanyang ibigay nawawalang saysay dahilan sa sama ng mga nilikhang dooy nananahan. Kahit naman ilang, nagagawa niyang saganang lupain, nagiging batisang sagana sa tubig ng tuyong lupain. Sa lupaing iyon, ang nangagugutom doon dinadala, ipinagtatayo ng kanilang lungsod at doon titira. Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan, umaani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagpalat lalong pinarami ang kanilang angkan at dumarami rin yaong mga baka sa kanilang kawan. Kapag inaglahi ang bayan ng Diyos at nalupig sila, ang bansang sumakop na nagpapahirap at nagpaparusa, sila'y susumbatan nitong Panginoon at kanyang gagawin, ikakalat sila sa hindi kilalang malayong lupain. Ngunit itataas ang nangagdurusa at laging inaapi. Parang mga kawan yaong sambahayan nila ay darami. Nakikita ito ng mga matuwid, kaya't nagagalak titikom ang bibig ng mga masama taong pahamak. Kayong matalino, ang bagay na ito inyong unawain. Pag-ibig ni Yahweh na di kumukupas ay inyong tanggapin. Ayan mga kaibigan, dito lang po tayo sa chapter 107, 106 yan. Wala po 106 hanggang 107 dahil napaka haba po ng
panalangin na ito. Ayan, panalangin po ng pasasalamat sa ating Diyos. Ano po, inaalala din po ng awit chapter 106 ang mga pagsuway ng mga Israelita. Ganun din naman ang pagsaklolo ng Diyos sa mga Israelita. At ang naghahayag po ng kabutihan ng Diyos ay ang mga sumunod na henerasyon at sila humingi na ng paumanhin o tawad sa Diyos sa pagbabaliwala ng kanilang mga ninuno. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil meron pong kinasihan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo kung bakit po nabuo ang Biblia. Dahil po sa ating kapanahonan ay nalaman po natin yung mga himala na ginawa ng Diyos mula sa buhay ng mga Israelita mula nung ito'y inalis niya sa pagkaalipin sa Ehipto. Ano po? Kaya mga kaibigan, lagi po nating pasalamatan ang ating Panginoon kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay, kahit gaano man po kahirap ang ating pinagdadaanan, ay lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. Sabi ko nga, wala tayong pwedeng itanong o questionin ang sitwasyon na ating dinadanas. Alam po ng Diyos ang lahat. Hindi pa man po natin nararanasan, alam na po ng Diyos yung ating kahantungan at alam din ng Diyos kung paano niya po tayo para sakluluhan, kung paano niya po tayo pagtagumpayin at kung paano po niya tayo iligtas sa kapahamakan. Kaya mga kaibigan, ibig sabihin po ng awit 106 at 107, wala po talaga tayong pwedeng asahan kundi ang Panginoon lamang dahil siya lamang ang Diyos ng himala, ang Diyos po ng katagumpayan at ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Kaya mga kaibigan, purihin po ang ating Panginoon sa hapon ito, bagamat 2 chapter lang po ang ating binasa. Alam po natin na ang bawat salita ng Diyos na ating naririnig at binabasa, ito po ay malaki ang maitutulong po sa ating pamumuhay espiritual dahil ang salita po ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin, nagpapaalala, bumabago ng ating puso, ng ating pagkatao at bumabago rin ang kalagayan natin sa buhay. Wala pong iba kundi ang Panginoon lamang gamit ang kanyang salita. Tandaan po natin na ang lahat po mula po sa paglikha ng Diyos sa sanlibutan at sa lahat ng narito sa sanlibutan, mula araw, buwan, bituin, karagatan, mga bukirin, mga puno, lahat ng mga pananim dito ay Diyos po ang lumikha. Kaya nais lang na ipaalala ng Diyos sa atin na kung wala siya, ay wala po tayo. At tayo po lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya mahalagang-mahalaga po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay upang malaman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. At ang Diyos po ang lahat-lahat siya ng may utol. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po uli ang pagbabasa natin ng ating Bible reading today. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang gabay at patnubay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at pagpalain po ng Diyos ang bawat salita niya na atin pong nababasa sa bawat araw. In Jesus' name, Amen.